Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Too much Kingkoy, Attorney Topacio to Kiko Pangilinan. Seems like PDP can't believe it. Fight spokes Attorney Topacio on the suggestions of lawyer Kiko Pangilinan in the previous Senate plenary session in relationship to the impeachment against VP Sara Duterte. Yung nagsuggest si Senator Kiko Pangilinan na ang Supreme Court daw dapat mag-issue ng injunction order. Sabi naman ni Attorney Topacio, bakit kailangan pang injunction order na immediately executory na yung decision? Kaya too much king ko yan, sabi niya ako. Yun nga, sasabihin ko. Ano mo na lang eh. Hindi ka luminari na nagsabi sa kanya, pwede mo i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganda kung hindi mo nang pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Injunction? Really? 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 Tinignan mo na sa Century Hotel ako. Nakikipansa ko para hindi ako makaabala. Opo. Tapos sinabi ko sa ano? Really? Ulit yung pagkatasabi, sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway. Kayo lang naman, attorney na Talaga nag-iskandalo ako. Talaga hindi ako. Aawa lang ako ha. Injunction? Sabay. Injunction. Ha? Oh, paano ba ito? Sandali. Immediate executory, bakit kailangan ng injunction? Higher. Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin ko. Ano mo na lang eh. Hindi ka luminari na nagsabi sa kanya, pwede mo i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganda ng kung dating hindi mo nun. nang pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Tapos Injunction? Really? Sharon na lang? Really? Really? Tinignan mo na sa Century Hotel ako. Nakikipansa ko para hindi ako makaabala. Opo. Tapos sinabi ko sa ano? Really? Gulat yung pagkatasabi, sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway. Kayo lang naman, attorney na Talaga nag-iskandalo ako. Talaga hindi ako. Aawa lang ako ha. Injunction? Okay. So, ayun. Sabi niya, okay lang daw kung si Senator Risa, Senator Bam, Senator Toto ang magpahayag ng ganon na naghahanap ng injunction. Kasi hindi sila abogado. Okay lang yon, naiintindihan niya. Kaya lang sa isang abogado, attorney Kiko Pangilinan, tapos maghanap pa ng injunction. Ako, hindi naman ako abogado. Kaya lang, napakasimple naman yung immediately executory. Tapos, maghanap ka pa ng injunction. Talagang, Kaya nga, sabi dito, para kang kingkoy. Asa naman? Diyos ko po, Kiko. Kung hindi mo nang pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Sobra namang kengko yun. Kingkoy, oh. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka ignorante. Ignorante. Immediate executory, bakit kailangan ng injunction? Tila hindi makapaniwala si PDP laban spokes Attorney Topacio sa mga mungkahing ni Senador Kiko Pangilinan kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Yang isang paragraph sa konstitusyon, sabihin mo mga 30 words, 20 words, 2 semester po namin pinag-aralan yan at 30 taon namin ginagamit yan. Pinag-aaral namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizal Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo. Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court, yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Excusable kung si Bam, Yan. sa mga ganon. Ang hindi excusable, ito, nahilo ko, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo
tumayo pa naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ng Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction. Anong injunction pinagsasabi niya? Una, certiorari yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Oo. Ibig sabihin, okay yun kung si Risa o si Tito Soto o si Bab ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado, Ayun. ano sinasabi ko not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante Ignorante. sa principles of law. Immediate executory, bakit kailangan ng injunction? Other. Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. Ano mo na lang eh. Sorry, mama. Yun lang. Nakakatawa kung magbigay ng komento si Attorney Topacio. Okay, Kingkoy, ignorante. Roger Ronyo, sabi niya, not all lawyers are brilliant and expert when it comes to the rule of law. Rolando Gonzalez, not all lawyers are created equal. Ausayo ante, wag nyo namang pagtawanan si Kiko Kunita. Zay RN, abogado na di nag-practice. Siya yun naman, si Senator Kiko. Mahiya ka naman kay Sharon at sa mga anak mo. Prensi Ibardolaza, abogado yata ng mga matching. Ronald Esparza, baka noon nag-aral si Kiko nasa row 4, yung nasa tabi ng basurahan tapos natutulog sa klase. Ako, nasubukan ko yan, row 4. Grade 3 ata ako. Row 4. Kasi, I don't know bakit anong nangyari sa akin. Hindi ko maintindihan ang leksyon. Kaya, row 4. Nilo Iscario, tumpak ang salita mo, Attorney Topacio. Tumakbo yan si Kiko na congressman dito sa Quezon City. Talo. Inasawa niya si Sharon, nanalong senador, kasi si Sharon ang nagdala sa kanya gumawa ng batas, Juvenile Delinquency Act, pabor sa kabataan na kahit pumatay at di makulong. Sabi ni President Duterte, nangopya sa Amerika, maporol ang utak. Anyway, not all lawyers are created equal. Tama ngayon. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. So mo ni siya ang kaping wala pa nang isa ka bulan gikan sa pagtanom. So magkita gid nato dire ang kiloagon sa gitamnan ni kuya sa iyang kape. So hapit na pud ni siya mag isa ka bulan. So makita gid nato. So mo ni siya ang kiloagon sa iyang ginatamnan. So nay abaka, nay palkata. So mo ni sila ang palandong sa pagtanom. So makita din mo diri nga nindot kaayo. So hapit na pud ni siya bunuhanan og isprehanan kay hapit naman ni magbulan. Sigikan sa pagtanom. So makita gid nato. So mo ni siya ang kapihan ni Kuya Richard. Igsuon sa kong bana. So maayog yun kung na siya ay mga kahoy nga mga tagas na kay mo iyang palandong sa kape. So mo siya ang kape nga 300 kapunuan nga gitanom ni kuya sa iyang niyuta.
So salamat gyud guys sa Ginoo, labi na sa nag-sponsor ani sa among pagpananom og kape. Nga nagyud gasuporta pod sa iyang anak kay siya wala siya ay asawa, siya lang ang nag-atiman sa iyang mga anak. So nagpasalamat siya. Wala man siya karon dire apan akong gibidyuhan ang iyang tinanom.